Hi everyone! Kamusta? My name is Shayo. Welcome back to my channel. In this video guys, I will share yung mga latest updates natin with Alibaba app. Paano na nga ba kumuha ng mga suppliers ngayon from China papunta dito sa Manila? So, let's see kung ano nga ba yung mga latest updates nila. Marami rin sila mga promos ngayon na pwede ninyong magamit para maka-discount pa kayo sa mga unang orders ninyo using Alibaba. Kung seryoso kayo about having your own business ngayong 2024, I hope this is your sign para makapag-start na rin kayo. In this video, I will also be putting it in parts. No? So first one is to discuss really kung ano nga ba yung Alibaba app, what's it's for, and really yung use ng Alibaba. Pangalawa naman is getting our suppliers. Alam ko marami sa inyo talagang naghahanap ng ganitong video and guide kung paano ninyo gagawin at paano ninyo masisimulan, no? And lastly, ang forwarder information naman. Forwarder is really more about shipping yung items natin from China at papunta dito sa Manila. And of course, no, gusto nating maka-discount, gusto nating makamura kung paano natin ipapadala yung mga items natin coming from China. And of course, no, yung mga taxes na yan. So I hope this video will help you out. Kung kailangan ninyong mag-brush through dun sa mga parts na yan, please, you can go on and skip dahil marami pa tayong i-discuss. I also want to do a special shout out sa ating mga channel members. Maraming salamat sa inyo. It's a growing community. It's a really small community as of now. Pero I'm very happy na nakakatulong yung videos ko sa inyo, no? And some of you are even sending me messages and asking me for guides kung paano nga ba gagawin. Kapag kunwari kayo na yung mismo mag-order, kung kayo na yung mismong gagawa ng mga steps na yan. Kasi syempre, mahirap din kapag magsisimula pa lamang. Being a channel member, magkakaroon kayo ng special access to videos and of course, discount codes sa ating shipping and forwarding services. So, maraming salamat sa aking mga channel members. Alright, so let's clear out kung ano nga ba yung confusion natin sa Alibaba, no? With Alibaba, if you're familiar with any online shopping platform dito sa atin, be it you're using Shopee, Lazada, or even TikTok for that matter, it's very similar yung user interface. Ang pinaka-unique na selling point nitong app na to is really more on connecting you and yung mga suppliers natin or yung mismong gumagawa ng mga products natin. Siyempre, kapag gusto nating makamura sa ating mga supplies, yung mga ibebenta rin natin dito, then definitely kailangan natin ng Alibaba para makausap natin yung mga mismong gumagawa or manufacturers and also yung mga suppliers ng mga products na gusto nating ibenta. Tulad ng nabanggit ko kanina, more on wholesale itong products nila na binibenta. So kapag gusto ninyo ng mga ilang pieces lamang, I will not recommend you to use Alibaba dahil mapapamahal lamang kayo more on shipping. Kasi syempre, galing ito ng China and wala rin silang COD option dito, then definitely kailangan ninyo magbayad right away. So yung pagbayad and also yung shipping, ito pa yung mga nakakadagdag sa mga cost natin. Marami rin sa inyo nagtatanong kung safe o legit nga ba talaga yung Alibaba. I would always recommend guys na stick lang kayo sa app. Kapag nagbigay sila ng information or ng ibang channel para kausapin kayo, most of the time sa WhatsApp, no, I would not recommend you to do it dahil nagkakaroon ng challenges with other platforms na gagamitin ninyo. Especially kapag doon kayo magbabayad with other platforms, guys, medyo red flag tayo dyan. Mag-iingat lamang kayo. Most of the time, ang nagiging challenge ng mga bumibili at sinasabing na-scam sila is hindi nila tinatanong kung ano yung mga information ng product na binibili nila. Nagbe-base lang sila sa picture, tapos yun na yun. We also have that option para mag-chat tayo sa kanila, which is a very good option for us dahil makakausap natin mismo yung mga tao na magpapadala ng items para sa atin. Walang gulatan na mangyayari kapag informed rin tayo dun sa desisyon at dun sa products na bibilihin natin. Pangalawa is really more on getting that supplier. Alam ko marami sa inyo ang naguguluhan pa rin sa paghanap ng supplier. Pero dito sa example natin na nag-search tayo ng used shoes for adults, makikita natin dito na maraming mga
suppliers talaga na nagbebenta, no? So, yung mga supplier na to, meron yung iba sa kanila, wala yung mark ng verified, no? So, yung mga verified suppliers versus the not verified suppliers, alin nga ba yung mas maganda dito, no? So, meron lamang tayong tatlong elements na kailangan tignan dito. So, pinakauna ay yung price range, which is something na kailangan nating makita at malaman natin dahil ito yung magiging selling price nila. Depende yan sa items na bibilin mo and depende yan sa dami ng items na bibilihin mo rin. Siyempre, kapag mas marami yung bibilihin nating items, mas may enjoy natin yung mas mababang price. At kung medyo mas konti yung ating bibilihin, then definitely mas mataas yung price na ibibigay sa atin ng mga suppliers na nagbebenta dito. Pangalawa naman ay yung minimum order or MOQ na tinatawag nila. Ito ay ang kanilang requirement quantity sa pagbebenta. So kapag sinabi nila na 25 kilograms lamang yung kanilang MOQ, then that's it, pansit. No? 25 kilograms ang kanilang kailangang ibenta per transaction. So kung kunwari gusto lamang ninyo ng 2 kilograms, then medyo mahihirapan kayo with the price and mismong si supplier, hindi nila mabebenta sa inyo yung mismong 2 kilograms lamang dahil minimum nga nila ay 25 kilograms. So I hope malinaw yun sa inyo. So it's best na maghanap kayo ng ibang supplier kung kailangan ninyo ng mas mababang quantity. Isa sa mga questions niyo is yung verified and not verified. With my experience ng 6 years din sa pagbibili from Alibaba, hindi lahat ng supplier na pinipili ko ay verified. Hindi kailangan verified lamang yung supplier na kakausapin natin. It would really depend sa akin kapag yung price pasok, yung MOQ ay pasok din, and of course, kung paano ko sila kakausapin, kung madali para sa akin para mag-usap kami, magkaroon kami ng transaction, then yun yung mas importante talaga para sa akin. With the Alibaba app, I would say na medyo kampante na rin ako kung paano ko siya ginagamit. And yun nga kasi dahil wala rin naman talaga ako experience ng scamming or ibang product yung pinadala sa akin. So, medyo okay na yun para sa akin. Last naman ay ang shipping. Guys, sa shipping, marami kayong options. Definitely, meron kayong FedEx, meron kayong DHL, meron kayong forwarder services as well. At sa mga forwarder services na yan, syempre marami kayong pwedeng pagpilian. Sa akin, meron akong recommended na forwarder services at yun yung nare-recommend ko dahil yun yung mismong ginagamit ko. For the past years na ginagawa ko rin to, sila rin talaga yung pinaka-partner ko in how I ship my products from China papunta dito sa Manila. And every time na meron akong products na pinapadala, napakadaling gamitin ng app rin nila. Paano nga ba ginagamit yung app nila? Kailangan din yung mag-member sa aking channel because I uploaded a video, a full-on guide kung paano niyo gagamitin yung app nila at kung paano kayo magre-register para madali ninyong magamit yung pinaka-app at kung paano ninyo mapapadala yung items niyo from your supplier to the forwarder warehouse sa China, tapos papunta dito sa Manila at papunta ngayon sa inyo. Ang bonus pa dito, dahil subscriber kayo ng aking channel at syempre, gustong-gusto nating makamura tayo bilang nandito tayo sa business na ganito, meron din tayong discount code sa kanila na makukuha kapag nag-member kayo sa aking channel. So yung member code na yan ay exclusive para sa inyo at you will get 10% off sa inyong shipping ng mga items ninyo coming from China papunta dito sa Manila. So let's say for example, meron kayong shipping na umabot ng 10,000 pesos, then yung pinaka-item na yon may 10% off kayo makukuha. So that's 1,000 pesos off right away sa inyong shipping ng mga items ninyo. No, with your forwarder services and also yung shipping ninyo na pipiliin, make sure na i-clear out lang rin ninyo sa kanila kung yung customs, yung customs fees and charges included na rin sa kanilang mga i-charge sa inyo. So yung sa forwarder services na ginagamit ko, kasama na doon yung pinaka-customs fees and taxes. And wala na akong pinoproblema pang iba. Si Alibaba, meron din sila mga month-long promos na binibigay sa ating mga users. So you have to check lang rin with Alibaba kung kailan nga ba sila nagbibigay ng mga discount codes and make sure na gamitin nyo lamang rin siya kapag o-order na rin kayo sa mga suppliers na napili ninyo. So kung meron kayong mga questions guys, definitely you can send me a message sa aking Facebook page.
Hanapin nyo lamang Ryan Rodrigo YouTube and I'll be more than happy to answer your questions. And if you want to take it into the next level talaga, I also conduct one-on-one coaching sessions sa mga gustong mag-start ng kanilang sariling business. I would also challenge you na mag-try rin talaga with Alibaba dahil madali lang namang siyang gamitin as you have seen in this video as well. Again guys, maraming salamat. I'll see you sa susunod na clip. My name is Shayo. Bye-bye!